attorney, at this point si Amanda may tanong. Eto, attorney, may nais lang po ako. Isang guni. Tanong lang po, may karapatan po ba ang mama ko na pamanahan ang mga anak niya sa una? At pangalawa, gayong papa ko po ang nagpundar at bumili ng lupa para sa aming magkakapatid. Noong buhay pa ang papa ko, pinatayuan ng 3 kong kapatid sa ina ang lupang binili niya. Ngayon pong nagdedemand ako ng rights ko, sabi nila wala raw akong ambag at wala akong karapatan sa bahay na pinunda ni Papa. Dahil lang po ba babae akong anak ay wala na akong karapatan? Gusto ko lang pong linawin ito. Yan. Ano sagot natin, attorney, kay Amanda? Parang kawawa naman siya, attorney Noel. Yes. Yes. Oo. Actually, medyo komplikado kasi dalawa ang mukhang si nanay niya, dalawa ang naging asawa at may anak siya sa una at may anak siya sa pangalawa. Pero ang sinasabi ni Amanda, ang tatay niya ang nagpundar lahat ng mga property. Anyway, ganito ho yan. Ang batas ho natin ay malinaw. Hindi dahil babae ka, ay wala kang karapatan sa anumang property na mamanahan mo dapat sa magulang mo. Babae o lalaki, no? Pare-parehas ang karapatan. Kung 3 kayong magkakapatid, divide by 3. Kung 4 kayong magkakapatid, divide by 4. Kung halimbawa, sa sitwasyon naman na mayroong isang pamilya sa una at may pamilya sa pangalawa, eh dapat ma-settle muna yung estate ng yung una. Yung pangalawa, medyo mahihirapan ng division kasi kung hindi na-settle yung una, ang mangyayari magkakaroon ng computation. Meron tayong batas para mag-compute ho dyan. Pero sa ngayon, ang kasagutan lang natin, may karapatan ba ang isang anak na babae para sa mga properties na na-acquire ng magulang? Meron ho. Yung sa kaya lang, ang dapat intindihin ni Amanda, ang karapatan na ito ay mag-a-accrue lang. Ibig sabihin ay matatanggap lang niya, magkakaroon lang siya ng ganong karapatan para magmana kapag kapatay na yung magulang. Si nanay niya rito, wala naman siyang sinabi, napatay na ho yung magulang. So sa ngayon, bilang anak, bagamat may karapatan siya, ang tawag namin doon inchoate rights. May karapatan siya, mayroon siyang inchoate rights para magmana, pero ang karapatan na yan ay mag-a-accrue lang at magkakaroon ng katibayan kapag halimbawa patay na yung magulang. Ngayon, mayroon tayong mga donations. May nangyayari kasi sa habang buhay pa yung magulang, nagbibigay na sa mga paboritong anak, nagdo-donate, nagpagawa ng katulad nito, nagpagawa ng bahay. Yan ay kinukulate. Ibig sabihin, sinasama ho yung donated property or kahit na binigay. Pero lang kung binenta. Kung binenta kasi, ibig sabihin, binili ng anak. Pero kung halimbawa binigay ho yan at wala namang pera na binigay yung anak dahil either bata pa o walang trabaho, binigay lang dahil paborito, ibig sabihin yan, dinonate, sinasama ho yan pagdating ng panahon na dapat magdivision na sila. Kasi ang katulad ng sinabi ko kanina, ang karapatan ng anak, babae man o lalaki ay patas. Ang nagkakaiba lang kung ang anak ay kung illegitimate, magkaiba ho yan. 50% of the share ng legitimate ang karapatan ng illegitimate. Buo yung legitimate. Ganon po yung patato natin. Naku, attorney, masalimuot talaga ito, Miss Jackie. Sana ang capitalize natin dito yung katapatan, hindi yung greed. Di ba, attorney? Kawawa naman. Mag-aantay ka pa ng kamatayan Pero, ng nanay. They have to be Tita, ang honest. problema ko dyan sa realidad, minsan maski magkapatid, nangunguna yung greedy. Lalo na sa sitwasyon Yes ni Amanda, parang lumalabas, porque babae siya, wala na siyang Correct. karapatan para magmana. Correct. Merong tradisyon mga Chinese, pero hindi na rin nasusunod. Pag babae ka, medyo yung karapatan mo ay questionable. Narinig ko na Babae yan. lang kadalasan. Opo, ang binibigyan ng karapatan sa mga ari-arian ng mga magulang.